Hi guys! And today, gumawa naman ako ng soft bread pizza. Ito yung karaniwan na mga nasa Chinese bakery, mga nasa local bakery natin, sa Bread Talk, Clyde's, mga sikat na bake shop dito. Oo, hindi ito yung parang pang-Italiano. Kaya tara na, bake na tayo. So dito sa isang mixing bowl, maglalagay ako ng 120 grams ng cold water, 70 grams ng cold milk, and 50 grams ng heavy whipping cream. Pwede rin yung all-purpose cream. Heavy whipping cream meaning yung mga dairy na whipping cream, hindi pwede yung mga non-dairy. So yun nga, pwede rin naman ng all-purpose cream. Naglagay din ako dyan ng 3 pieces ng egg yolk, 70 grams ng sugar, 1 teaspoon ng salt, and then hinalo ko lang yon. Pagka nahalo na natin, maglalagay tayo ng 500 grams ng all-purpose flour, 20 grams ng powdered milk, and 2 teaspoon or 10 grams ng yeast. Ang ginagamit kong yeast dyan is yung Fermifan 2-in-1, then isasalang na natin yan sa mixer. Mga less than 2 minutes, magiging dough na yan, mabubuo na siya. So, tsaka pa lang ako magta-time yan para makita nyo kung gaano tayo katagal nag-mix sa ganitong mixer. Ayan, magta-timer tayo. Sabihin ko na din kasi baka malito kayo. So, kapag ka naglagay tayo ng mga whipping cream or kaya all-purpose cream sa dough, mas mukhang malambot na kagad, makinis na kagad yung ating dough. Kaya medyo minsan nakakadaya. So habang nagmi-mix kayo, naka-timer naman kayo, kapag nakita nyong makinis na yung dough, huwag nyo pa rin titigilan, huwag nyo kagad ilalagay yung butter. Dapat may strength na yung dough. Nakita nyo kanina nung una kong pull, napupunit siya kagad. So, ilalagay nyo lang si butter kapag may strength na yung dough nyo, nakapag-form na tayo ng gluten. Para mas maganda yung tindig nung magagawa nating tinapay. So, yan, dapat yung texture nyan. Observe nyo yung dough nyo kapag ganyan na. Tsaka pa lang kayo maglalagay ng 70 grams ng butter. Then, papabayaan natin mag-mixer hanggang sa kuminis na siya, na-absorb na natin yung butter. Umabot ako dyan ng mga more than 20 minutes. So, naisip ko, dahil savory bread nga yung gagawin natin para mas intense yung flavor. Pati yung dough, lalagyan natin ng onion leeks, chopped onion leeks. Naglagay ako dyan ng 120 grams na onion leeks, chopped na siya. So, pwede nyo bawasan yun, pwede nyo dagdagan. So, expect nyo lang din dahil onion leeks to, usually 'di ba may mga katas-katas yan. Makakadagdag yan dun sa hydration natin. Medyo lalagkit yung dough nyo kapag naglagay na tayo ng onion leeks. Kaya wag nyo siyang imimix ng sobra. I-mix nyo lang siya dun sa mixer hanggang sa kumalat lang siya. And then, nirest ko yung dough for 1 hour sa medyo mainit na area. Around mga 29 degrees Celsius yung temperature doon. Then, kinat ko na yan. Ikakat ko yan ng 70 grams each. Ayan, makakagawa tayo ng 14 pieces. Then may tira tayong maliit na dough. Ibibilog ko yan, then tatakpan ko siya ng plastic and i-rest ko ulit siya for around mga 15 minutes. Narinig ko lang din naman to sa dati nagtatrabaho sa sikat na bake shop sa mall. Sabi nila, yung dough nila nilalagyan nila ng cream. Oo nga, yun. Katulad ginawa natin dito sa video. Kaya nagets ko siya. And then inobserve ko yung pagkakaiba nila sa magdadagdag ka ng whipping cream or kung gaano kadaming whipping cream yung ilalagay mo sa dough para maganda yung effect niya. Kasi pag napadami tayo ng whipping cream, napansin ko, sobrang tagal niyang umalsa. Kaya tinest ko din dito kung gaano kadaming whipping cream yung pwede ko ilagay sa dough para maganda lang yung effect niya. Mas maging malambot lang siya, moist yung loob ng tinapay natin. So balik tayo dito sa procedure. Digay na portion na natin yung dough tapos na-rest na ulit natin for 15 minutes. Finalaten ko lang siya ng kaunti. Nagdust din ako ng konting flour para hindi masyado malagkit yung dough. Yung natira nating dough dyan, ang cute, ay tinawis ko na lang siya. So, ayun. Nakikita nyo yung kapal ng ating dough ha. Huwag nyo masyadong ipa-flatten kasi ay lalagyan pa natin yan. Lalapad pa yan. Pagka-flatten natin, nirest ko yan for 30 to 40 minutes. Depende sa temperature ng area. Tsaka ako siya didiinan ng ganyan. Nakikita nyo, 2 fingers lang. Tapos, tamang dami lang ng tusok. Hindi may sobrang nanggigigil ka na dadamihan mo. Babagsak na yan. Tingnan nyo yung ginawa nating nut kanina. Ang cute. Pwede nyo yan lagyan ng butter tapos dip nyo sa parmesan cheese. Yan din yung masarap sa onion na nuts. Tapos ayun, lalagyan lang natin siya ng toppings. Kung anong gusto nyong toppings ay ilagay nyo. Dinidiinan natin yung dough bago maglagay ng toppings para pag sinalang natin siya sa oven, hindi maglalaglagan yung mga toppings. Tapos pwede kayong maglagay ng pepperoni, ham, or kung gusto nyo hotdog ay pwede naman. Kinaskasan ko na din niya ng cheese. Tapos pwede nyo namang ilagay kahit anong gusto nyong ilagay.
Nakikita niyo yung mga Pinoy pizza sa bakery, halo-halo na. Meron din ako nakita do'n naglagay ng mais, so naglagay din tayo niyan. And then yung iconic na green bell pepper sa ibabaw, yung isang piraso. Pagkatapos nating lagyan ng toppings, diretso na yan salang sa oven, preheated oven, 170 degrees Celsius sa oven ko. Tumagal lang siya ng 12 to 15 minutes. I-check nyo siya from time to time pag nasa oven nyo. Huwag nyo siyang papapulahin masyado, oo. Kasi ay titigas. Hayaan nyo lang na kasi may topping siya na medyo wet. Hindi nyo talaga kagad makikita na nagbabrown yan unless tostado na siya. Right after maluto, nilagyan ko yan ng dried parsley. Ang ganda nung nabili ko online. Lagay ko yung link sa comment section. So, ayan, nakikita niyo yung ating bread, yung crumbs ng bread natin. Sobrang lambot. And alam niyo, tumatagal din yung pagiging malambot niya. Kapag all-purpose cream ang gamit. So, try niyo na. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!